barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at ngayon po sa ating pong Best Practices segment ay may makakasama po tayo na isa pong former SK Chair, former kagawad po, at ngayon po ay isang first term kapitan naman po ng kanila pong barangay na si Punong Barangay Marvin Cato Benis ng Barangay San Miguel Dos, City of Dasmariñas, Cavite. Welcome po, Kap. Thank you so much po at napaunlakan niyo po ang aming imbitasyon na Salamat din po. makasama po kayo today. Kap, kamusta naman po ang pagpunta niyo po sa ating studio at kamusta po ang inyong barangay? Magamat na traffic po, ayos na ayos naman po yung aming pong barangay sa ngayon. Naku, opo, no? December na po kasi. Ang lala na po ng traffic. At Kap, marami po tayong pag-uusapan ngayong araw po at marami po tayong ibibida ng mga programa po ninyo sa inyong barangay. Pero bago po ang lahat mga kabarangay, balikan lamang po natin ng panandalian yung pong topic po natin kaninang first segment. Kap, take it away. Okay. Akala ko si Kapitan na eh. Medyo nabitin si Kapet. So, Okay, alam mo, okay. napakagandang discussion Yes, talaga. opo. I don't May want... mga certain points pa kasi tayo na dapat siguro, Kap, na ma-share din sa ating mga kabarangay. Yeah, I don't want to take the time of Kapitan Marvin dahil po. Masarap nga po makinig po eh. Kapwa ako siya Kapitan, pero first termer. Opo. Okay, so second termer ako. Baka sa- mabigyan din po tayo ng perspective ni Kap Marvin. Oo, tama, Opo. tama. Doon lang ako sa sinasabing yung, dahil doon sa plano ng baguhin yung batas o magkaroon ng term setting, tapos term setting kunyari, pero hinabaan yung term, inalisan yung term, yung sabihin, katulad ko, second term, di na ako magta-third term, ang katwiran ay ginamit mo naman hanggang 2029 yung third term eh. Yes, pero in-appoint nyo lang ako. Hindi po ako in-appoint ng tao dahil sa boto. So that's, ang laki ng difference po noon. Na in-appoint lang ako ng Kongreso dahil doon sa pinasa nyo pong batas o ipapasa nyo pong batas. Hindi po katulad yun na ang mga tao nagkaroon ng free will para iboto po ako at yun po ang magbibigay sa akin ng mandato para makapagbigay ng serbisyo sa mga constituents ko. Malaki po yun. Pangalawa, dahil sa gagawin nyo, yung political atmosphere para sa akin, kasi para sabihin ko sa inyo to, tandaan nyo, naging SK chairman po ako noong 1992. Naging executive assistant to the mayor po ako at kay Secretary Benhar Abalos. Mahaba po yan. Medyo sa larangan ng politika nahasa po ako. So, etong pagsasabi ko ng opinion regarding the political atmosphere na mangyayari pagkatapos ng 2029 o before the 2029 year o before 2029 ay medyo magiging para sa akin masalimuot. Bakit ho? Biro nyo yung mga kagawad kong second termer, lalaban ngayon ng kapitan. Magkakagulo-gulo ngayon sila dun. Tapos, yung third termer, unfair. Ang haba po nung tinahak. Ang yun ang sabi ng Supreme Court. Kahit po sa amin, pag gumagawa kami nila kapitan ng ordinansa, kasama po ang kahit yung panglungsod, yung sangguniang panglungsod o sa munisipyo, hindi pa pwedeng discriminatory po ang batas. Bawal po yun. Doon pa lang na-discriminate na yung second term, yung third term, humaba po yung term. O yung years na ilalagi nila. Because of that proposal, that bill na gusto nyo ipasa. So sana man lang naiisip nyo yun. Pangalawa, I hope may data po kayo nung tungkol dun sa dun sa ilan ang second term na maapektuhan. Ilan ang third term na maapektuhan. Kasi baka mamaya wala ho kayong data. Tandaan nyo, meron pang isa, singit ko lang, mga CAGs sa SK sa KAP. Yung karapatan naman ng mamamayang Pilipino na mamili ng gusto nila. Paano kung yung kapitan at yung mga kagawad walang ginagawa sa barangay? O mapagsamantala? Kawawa naman yung mga taong yan.
Dahil 6 years nilang dadanasin yun. Ang gusto nyo, hindi, sasabihin nyo sa akin, Kap, meron namang DILG para ireklamo sila eh. Meron namang ombudsman para magreklamo kapag may COA naman dyan, nagnanakaw eh. Sasabihin nyo sa akin yun. Tandaan nyo, sa barangay, hindi uso yung personalan, ayaw natin yun eh. Ako, ayoko ireklamo yung kapitan ko kasi ganyan ang mga rason eh. Baka mamaya, personalin ako, lagi na lang ako, pag kumakanta ako, lagi akong patigilin. Dahil nga, o kaya hulihin ako, dahil sabihin, nagtatapon ako ng basura ng di tama sa oras. Baka maging personalize it yung, yung effect eh. So, hindi gagawin ng mga tao sa barangay na magreklamo unless talagang sukdulan na. Bakit ba natin hihintayin yun? Meron naman tamang avenue. Ang tamang avenue, tanggalin niyang si kapitan, tanggalin niyang si kagawad kasi mapagsamantala yan. True election. Yung po yung tama eh. Di po ba? So please, sana makarating to sa mga mababait, marurunong nating mga congressman at senador para at least masabing, teka lang, baka nga we're doing this na mabilisan at hindi na pag-isipan maigi. Sana man lang mapag-isipan nyo. I rest my case. Thank you. Mahaba pa. Maraming salamat po dyan, Kap. And maraming salamat po dahil of course nabibigyan niyo po tayo at ang ating mga kabarangay ng perspective po ninyo bilang kayo po ay nakaupo as a second termer. Opo. Kasi talagang itong bill na to, ang tatamaan yung second termer. Yes, opo. Kayo po ba, Kap, not to put you on the spot po, pero baka may ma-share din po kayo sa ating mga kabarangay na perspective nyo naman din po bilang kayo po ay first termer naman siguro po. Pakita na lang nila kung ano talaga nilalaman ng mga Senate bill na yun. Ipaliwanag din. So, kasi meron din dun sa samahan namin o sa ABC po namin na medyo hindi ata rin naiintindihan ng aking mga kasamang kapitan na second termer na kapag na-propose itong bill na to sa 2029, hindi na sila maaari makatakbo. So, dapat talaga mahimay-himay po. Lalong-lalo na po yung mga proposal bills po. Actually, kasi yung bill naman talaga, it's very vague. Kasi wala yung mga provisions, wala tayong mga guidelines kung ano ba talaga yung pinapasa nila. Napakalinaw lang doon na magiging term setting siya, ayusin na yung eleksyon ng mga barangays dahil nga most of the time it is being extended. But yung nilalaman nito, hindi malinaw, kaya maraming haka-haka, maraming mga nagsasabi na ganito yung mangyayari. Pero technically, dun mismo sa nilalaman, wala pa tayong nababasa eh. Kahit sa provisions ng Congress, wala pa. Pero nung nagkaroon na ng time na pinagdidiskusyonan na to, lumalabas na biglang ang second termer is considered na last term niya na ito, and then yung third termer hindi na rin pwede tumakbo on the same position. Tapos yung first termer, ngayon pa lang mag-a-apply. So technically, this is your first term, and then after 2029, you are eligible to run. That will be also your last term. And if I may add, bilang panghuling punto na lang po sa topic po na ito, ngayong araw po, hindi po ba dapat po ang ating pong mga bills, ang ating pong mga proposals na pinapasa po sa ating Kongreso, sa ating pong Senado, ay dapat po meron pong sinasagot na problema at sinusolusyonan na problema. Pero it seems like with this proposal po, mas madami po yung katanungan na pumapasok. Instead po yun pong sinasagot at binibigyan po ng solusyon na problema. And we rest our case po for today, mga kabarangay. Dahil of course, there are still going to be updates po sa provisions po niyan. Baka magkaroon naman po tayo ng kalinawan in the following weeks and days to come. Pero as of now, dahil po hindi pa po yan batas, mag-aabang lamang po tayo ng kung ano po ang magiging resulta po ng proposal po na yan. Ayan, and we are moving on naman po ngayon. Of course, we are putting the spotlight naman po kay Kap Marvin Benis po ng Barangay San Miguel Dos ng Dasmariñas, Cavite. Yes. Kap, we are here po para po pag-usapan po yung pong mga magagandang proyekto po ninyo sa inyong barangay. And we want to congratulate you, Kap, dahil po kayo po ay nabilang sa top barangay performers ng province po of Cavite. Ano po itong award po na ito? Una po, nagpapasalamat po ako sa pagpapaunlak po dito po sa barangay tayo. So, ito pong top performers barangays po,
awardee po ito na pinagkaloob po sa barangay namin ng National Government Office at saka po ng Department of Interior and Local Government na kung saan po sinusunod lamang po namin yung kanila pong mandato na memorandum po nila last 2023 doon po sa Barkada. Actually, pinag-aralan ko po ito, tinignan ko po yung mga guidelines ng Barangay Kagawad po ako. Kaya po nung nanalo po ako kapitan, binigyan po natin ng diin at pasalamat naman din po sa Panginoon at naging top performers po ang aming pong barangay dito po sa nasabing programa o mandato po sa amin ng DILG po. Tama. Congratulations po. Congratulations, Kap. Congrats, Cap. Congrats. Kap, dito po sa top barangay performers po ng Cavite, ilan pong mga barangay sa inyo ang nabigyan? Actually, sa buong Cavite, meron kaming 829 barangays. Sa City of Dasmariñas, meron kaming 75 barangays. I think nasa 10 or 12 barangays lamang yung po yung na-awardan po. Wow. That's a feat. Congratulations din po dun sa mga 800. ibang barangay po na naka-comply po dito po sa programa po ng DILG po. Yes po, napakagaling po. At yun nga po mga kabarangay bilang yung mga last din po kasi na guest po natin na nabibigyan din po ng gantong mga Yes. award. Kap, meron po ba kayong mabibigay lamang po na advice sa ilang mga barangay din po na nanonood sa atin na gusto rin po na maranasan din po ng kanilang barangay yung ganitong award-winning na serbisyo? Una po, talagang nung naupo po ako bilang kapitan, ang gusto ko lang po maipantay po yung barangay namin doon sa mga katabi namin barangay. So, bonus na po siguro na kami po ngayon medyo tinitignan na rin po upang gayahin. So, siguro may advice sundin lamang po nila yung compliance po na ibinaba pong mandato po ng DILG. So, tignan po nila yung mga guidelines doon, kung ano yung mga dapat sundin, dapat din. So, malaking factor po kasi niyan yung number of attendance. Kaya, kung minsan doon po nagkakaroon ng problema, maaga gumising, kung maglilinis po. So, yun po, kailangan po nilang bigyan ng din. At higit sa lahat po, wag pong picture lang. Oo. Medyo Tama. curious lang ako, Cap and SK Mai. Kasi definitely, ang daming barangays nun ang daming pinagpipilian. Ang question ko, Cap, ano yung tingin mo na naging edge or yung flagship po ninyo para maging top performer po ng inyo pong probinsya na which is Cavite? Siguro po, number one po doon, yung simula umpisa, hindi po namin tinigil po. Simula po, pag upo ko po, December pa lang, talaga pong nag-clean up drive na kami, ginagawa na po namin yung kalinisan sa barangay. Kasi po, hanggang sa magsawa po sila, kaya po, naging katuwang na rin po namin doon, yung mga non-government organization, bagay na pinagpapasalamat ko po sa kanila. At the same time, pati po yung mga residente namin, nakikiisa na rin po. Yun po siguro yung sinimulan ko po, hindi lamang po ningas kugon, kumbaga, dinire-diretso po namin yung programa na until now po, ginagawa po namin po. Yun naman po ang importante, Kap. Kasi kailangan empowered yung mga barangay constituents natin at sila'y part nung paglilinis ng kalsada, ng barangay, dahil sila rin ang makikinabang eventually. Opo. At napakagandang paalala po noon sa lahat po ng mga barangay officials natin na huwag nga lamang po sa umpisa, tuloy-tuloy lamang po at hindi po tumitigil yung atin pong serbisyo. At dagdag ko lang po, hindi lamang po pala sa province of Cavite na top performer ang kanila pong barangay, kundi po pati rin po sa Calabarzon as one of the cleanest barangays. Wow. Yan, congratulations po again, Cap. At feeling ko po medyo mabibitin lamang po tayo sa oras, pero pwede nyo po bang pahapyawan din po ano po itong barangay cakes gift po ninyo para sa inyong Siguro mga po, barangay? isingit ko na lang din muna po yung yung sa Hapag din po, bagamat kami po ay urban area, medyo mahirap din talaga ipatupad yung urban gardening. So, naging top performers din po kami ng Hapag. Wow, opo. Dahil po yung mga maliliit po na espasyo po dun sa amin, pinagsama-sama po namin hanggang sa na-comply po namin yung meters na hinihingi po ng Department of Agriculture. Ganon din ang DILG, kaya po napasama rin po kami. Bagamat wala po talagang area po doon. Mahirap yun, ha? Opo, sobrang hirap po. Kasi Quite a po, challenge. sa compliance po nila, kailangan may meters ka na pwede 7 to pagtaniman. 7. So, sa madaling, Hindi ko sa alam amin po, siya. sa barangay po namin, dahil nga po maliit lang, wala na po kami mapaglagyan. No? Ang ginawa po na namin nung una, yung seedlings, pinamigay namin sa mga residente namin, then yung mga bakanting area na pwedeng taniman, na may permission naman po ng mga pribadong may-ari, pinagbigyan po kami. Kaya po, yun po, isa po, naging top performers po kami sa Hapag kahit po hindi kami rural area po. Alam mo, it really goes to show no, na it really won't matter kung maliit or malaki ang barangay. Kasi kita mo naman coming from Kapitan na Benis, na ang kanyang barangay ay hindi kalakihan. Pero with all the
barangays na nakilahok, kasama siya sa top performers. So talagang nakadepende po talaga yan sa liderato. Opo. Ika nga po, if there's a will, there's a way. Hala ko, if there's a will, there's a truck. Ayun po, maraming salamat ka. Pero bibitinin lamang po muna natin sa segment po na ito ang ating mga kabarangay. Huwag po kayong aalis dahil of course sa atin pong last na segment, tuloy-tuloy lang po ang atin pong diskusyonan tungkol po sa mga magagandang programa po ni Kap Marvin Benis sa kanila pong barangay. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.